Nagtrabaho ako sa Dubai ng halos 8 taon. Ang una kong naging trabaho ay bilang isang security sa isang kilalang hotel doon. Madalas ay gabi ang duty ko. Sabi kasi ng tiyuhin ko sa akin pag good shot yun sa agency. May mga naging katrabaho akong ibang lahi din. May Indian, Pakistani, pero mas lamang pa rin ang mga Pinoy. May naging close akong Indian na si Jigar. Siya at 4 pa naming katrabaho ang kasama ko ng gabing mangyari to. Nagro-roving kami. Si Jigar kasama ng isa pa sa second floor. Kami naman sa fourth floor. Nung radyuhan niya ako at tanungin kung bakit nasa floor niya ako, nagtinginan kami ni Shami. Kasi magkasama kami. Tapos hindi pa naman kami tapos sa floor na yun. Si Shami ang sumagot sa kanya at sinabing tigilan ng trip niya. Kaya lang, may bumukas na pinto at sabay kaming napatingin doon ni Shami. Pareho kaming naistatwa kasi yung lumabas, si Jigar. Nakatingin sa amin at nakangisi. Sa may hagdan siya nagpunta. Sinundan namin siya at kitang-kita talaga namin na pababa siya ng hagdan. Papunta na kami sa gawin ng elevator nung pagbukas nun. Si Jigar na naman ang lumabas. Kinwelyuhan niya ako at pinagmumura sa lingwahe niya. Pinakalma siya ni Shami at sinabing hindi pa talaga kami bumaba at siya pa nga ang umakyat dito. Natigilan si Jigar nung marinig ang sinabi ni Shami. Kaya agad kaming nagpunta sa surveillance room at tinignan ng footage sa second at fourth floor. Kahit yung bantay doon kinilabutan. Pero yung head ng security, kinagalitan kami. Kilala kasi ang hotel na yon sa buong Dubai. Ayaw nilang mabahiran ng kung ano-ano ang pangalan kaya hindi na kami nagsalita patungkol doon. Sunod naman ay ito. May pool yung hotel pero nung gabing yun walang gaanong naliligo. May mangilan-ngilan lang na nakatambay. Palakad-lakad lang ako nung bigla na lang. May narinig akong parang bumagsak sa gilid. Yung tunog na parang may bumagsak kasabay ng may nabasag. Pero nung tinignan ko, wala naman. Nung wala na talagang tao sa pool, yung Pinoy na utility, nagsimula ng linisan yung pool, ako naman nagkakape. Nung biglang mabitawan ng utility yung hawak niya, napaupo siya sa gilid ng pool at nakatingala. Kaya ako rin tumingala. May nahuhulog na katawan. Tapos yun na naman yung tunog ng nahulog at nabasag. Kaya sabay kaming tumakbo sa may gilid. Pero walang katawan. Naulit na naman yun matapos ang 1 oras. Hanggang sa mag-alauna ng madaling araw, may nakita na naman akong tumalon at nalaglag mula sa hotel. Kaso nung tinignan ko, may katawan na. Basag ang bungo at nakapwesto yung binti at kamay niya na mapapangiwi ka. Naka-bathrobe lang yung tao. Hindi ko alam kung lalaki o babae dahil nga sa parang nabasag na itlog yung ulo niya. Pumasok ako sa may lobby. Malapit na akong masok Tapos dun ako sa may receptionist lumapit kasi pinay siya. Sinabi ko sa kanya tapos dapat pupunta ako ng surveillance room. Kaso pinigilan niya ako. Sabi niya, normal na raw na nangyayari yun pero matagal nang nangyari yung nakita ko. Tuwing anibersaryo ng kamatayan ng lalaking yon na lalaki pala, buong gabi makakarinig at makakakita ng tumatalon mula sa hotel. Hindi rin naman daw ako paniniwalaan ng management pag sinabi ko. Dahil yung mga nakatoka lang sa parting yun ang nakakakita. Ito yung huling kwento sa ngayon. May isang guest ang nag-report tungkol sa isang manika na naiwan ata ng dating umukupa sa kwartong yun. Yung attendant naman agad yung kinuha. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Pero sa sumunod na duty ko, nabalitaan kong pinagalitan ng manager yung attendant na yun dahil dun sa manika. Nagro-roving kami ulit, 2 ulit sa isang floor. Nung may makita kaming manika na nasa labas ng isang room, kumatok kami sa pinto. May nagbukas na babae. Nung tignan ko yung manika, kapareho niya ng suot yung manika. At nung makita niya yun, bigla niya kaming pinagsarahan ng pinto. Pagkatapos niya kaming murahin. Si Ejaz, yung kasama ko, sabi niya, sunugin namin yung manika. Buhat ngayon habang tinutuloy namin yung pagro-roving namin. Tapos nung pababa na kami, sakay na kami ng elevator,
Hindi namin napansin yung bata na nakatayo sa gilid. Nakita na lang namin siya pagsara ng pinto. Tapos si Ejas, tinanong ako kung nasaan yung manika. Siya naman yung may hawak. Pagsagot kong hindi ko alam, biglang namatay yung ilaw. Tapos sumigaw si Ejas. Pagsindi ng ilaw, wala na yung bata. Tapos yung manika nasa sahig na. Pinakita ni Ejas yung kamay niya na may kagat. Kaya pagbaba namin, tinapon namin sa basurahan yung manika. Pero kinabukasan, nasa locker ko na yun. Ilang beses kong tinapon pero kinabukasan bumabalik kung hindi sa akin sa mga kasama ko. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya kasi hanggang sa tinutuluyan namin ng tiyuhin ko, sumunod na. Kaya tumawag ako sa nanay ko at nagbabakasakaling may kilala siyang may alam kung paano itatabo yung manika. Sabi ni nanay yung isang kaibigan niya sinabing baka posesyon. Ang pinagawa nila sa akin, pinasunog at pinatapon sa yamang tubig yung abo. Sinunog ko nga at nung magkayayaan kaming mag-fishing, dun ko tinapon. Hindi na bumalik yung manika. Pero nung sumunod na mag-fishing sila na hindi ako kasama, sabi ni Ejas sa akin pagbalik nila, nakita niya ulit yung bata na nakasabay namin sa elevator at nawala.